Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel. At for today's video nga po ay pag-uusapan natin una itong ratings ng Itbulaga, no, for August 3, 2024. So, ang nakuha po ng Itbulaga ay 3.7%, sa TV5 3.4%, at sa RPTV naman ay 0.3%. So, sabi ko nga po, wag nating pansinin ang ratings na yan, okay? Kasi marami pa rin pong nagtatanong kung ano daw ba yung ratings ng Itbulaga. Hindi na daw tayo nag-update. Kasi, sabi ko nga po, ako ay after na sa mga reward at papremyong inilalabas ng Itbulaga na hindi kayang pantayan ng katapatan nilang programa, which is itong It's Showtime. So mataas nga ang ratings nila pero ang papremyong pinamimigay po nila ay hindi ganun kalakihan. Pero ang Itbulaga naman, mababa ang ratings pero ang papremyo ay talaga namang nag-uumapaw. 'Di ba? Kasi ang dami po nilang indoor advertisers. And syempre, marami po ang sponsors na pumapasok sa kanilang programa. Samantalang, kamustahin naman natin ang bakasyon ng ating mga singing queens dito po sa Taiwan. So, meron nga pong video na binahagi itong si SQ Jean. At sa video na yon, makikita po ang picture na insert. Picture ito ni SQ Jean, and makikita dyan, nakakarap kasi makikita dyan, Itbulaga Forever. Ito yata yung sa, ang tawag dito? Shaifen ba? Shaifen Old Street, na kung saan pwede kang mag-wish, isusulat mo lang dun yung mga gusto mo, yung mga kahilingan mo. Ayan, Itbulaga Forever. I-claim na po natin yan ng Itbulaga ay habang buhay na po. Hanggang sa kaapu-apuhan na po natin, 'di ba? So, i-claim na po natin 'yan agad kasi napakaganda po ng layunin ng Itbulaga, 'di ba? Ang tumulong at makapagpasaya po ng mga televiewers. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang blind item sa write-ups po ng balita, no? Sabi dito, blind item, talent ng TV network na abuso rin, natatakot lumantad. So, iba po ito ha, ibang talent po ito. Hindi po ito si Sandro Mulak, okay? So, sabi dito, usap-usapan na naman ang blind item ng Philippine Entertainment Portal or PEP tungkol sa isang talent na nabiktima umano ng pangmomolestya ng isang empleyado ng isang TV network. Matatanda ang unang lumabas ng isang blind item patungkol sa isang baguhang aktor na minolestya ng dalawang TV executives. Nakalaunan ay pinangalanan at tinukoy na rin bilang sina Sandro Mulak at GMA Independent Contractors na sina Jojo Nunez at Richard Cruz. Sa bagong blind item ng PEP, isang talent nga raw ang nagreklamo laban sa isang empleyado ng TV network na umano'y nakaranas ng pangmomolestya sa kamay niya. Isang hotel na hindi kalayuan sa building ng estasyon. Naganap daw ito noong Hulyo 23, 2022. So 2 years, 'di ba? 2 years siyang nagtiis. 2 years po siyang nagtimpi at ngayon lang lumantad. So sino ito? Natatakot daw lumantad ang biktima dahil baka baliktarin siya ng nabanggit na empleyado at maging dahilan para mawalan siya ng trabaho, lalo na sa impluwensya raw nito sa kumpanya. Ayun na naman tayo maimpluwensya na naman itong nang molestya, no? May connection na naman doon sa mga matataas sa network. So, wag naman sanang ganyan, palakasan system. Kasi nayuyura ka na po yung mga karapatang pangtao ng kanilang artista, ng kanilang talent. So, hindi naman dapat ganun, di ba? So, sabi pa dito, marami na raw ang nakakaalam ng tungkol sa nangyari. At may mga kaibigan daw ang biktima na nagnanais ng tulungan ito sa kanyang paglantad. Nakaranas din kasi ng trauma ang talent kagaya ng nararanasan ni Sandro. Walang mga kasariang tinukoy sa artikulo, subalit sa larawan ng PEP, makikitang tila silhouette ng lalaki ang inilagay nila na maaring representasyon sa kasarian ng biktima.
Sa kasalukuyan, habang isinusulat ang artikulong ito ay wala pang napapangalanan kung sino-sino ang involved sa nabanggit na blind item. So, siguro naman may idea na po kayo dito po sa nagrereklamo, sa bagong nagrereklamo at umaapila sa pangbababoy din po sa kanya. No? So, bukas po, nakita ko lang naman ito sa kanyang post. Bukas, meron pong pasabog itong actor na ito na nawala po bigla sa isang TV station. Meron siyang isisiwalat tungkol sa isang, alam niyo yun, malaking network. Doon siya maglalakas po ng loob na sabihin lahat kung ano po yung nangyari sa kanya at yan ay mabuti kasi para malaman ng publiko kung ano ba talaga yung nangyari sa kanya, 'di ba? Dahil kung hindi sila magsasalita, gagayahin at gagayahin lamang ito, 'di ba? Hanggang sa marami po ang mabiktima. Kaya panahon na po, no, para yaan ay ibulgar sa publiko. Tapos malalaman din natin dito kung meron bang kapabayaan ang naturang network. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang non-time show na kung saan ay unti-unti na po na nilalayasan ng kanilang viewers. So, nasasawa na po sila, no? Sa mga napapanood po nila sa programang ito. Kaya ang ginagawa po ng ibang fans at televiewers, lumilipat po sila sa kabilang noontime. So, anong noontime show po ang tinutukoy natin dito? Walang iba kundi po itong It's Showtime. So, sabi kasi dito sa post sa isang platform, dito po sa Twitter na ngayon ay X, Itbulaga muna kami today. Kakasawa na manood ng talk show sa tanghali Tapos, kapamilya, Your Online Kapamilya. Mula ito sa Your Online Kapamilya dyan sa Twitter na ngayon ay X. Tapos, ito pa po yung post ng isa. Pag wala si Kimi sa Showtime, si Kim Chu ito pinapanood ko sa kabila Itbulaga. Masayang panoorin. Nakakaaliw silang lahat kasi may exposure daw lahat. So, ayan. Pangalawang personalidad na lumilipat po sa Itbulaga. So yes po, no? Wala kasing agaw eksena dito sa mga Dabarkads natin. Lahat po nabibigyan ng exposure para balanse. Lahat may chance na sumikat, 'di ba? Dito po sa Itbulaga. So wala ditong mga yung pinipili lang kung sino ang tututukan ng camera. Hindi po ganoon. Lahat po binibigyan dito sa Itbulaga ng pagkakataon na mag-shine, 'di ba? Nang sa ganoon ay syempre makilala din sila, 'di ba, ng publiko and maipamalas kung anong talento meron sila. So iba kasi ang Itbulaga. Nakatuon sila sa kapakanan po ng bawat Dabarkads. Yun ang maganda sa relationship ng ating mga Dabarkads and dito po sa Itbulaga. So ayan po, It's Showtime pala yung nilalayasan ng kanilang mga viewers at nagpo-post nga dito sa Twitter na ngayon ay X.